basta meron daw kasama nun. Then, after a month, magbalik daw yung pasyente at mauunawaan daw ng pasyente kung anong milagro ang nagagawa ng gulay na yon. Kaya mga sisters, brothers, mga kaibigan, hinahamon ko rin po kayo, try nyo lang po. At alam ko naman, nagiging posible na makakapagbigay po ng kalusugan ito sa inyong katawan. Yun po ang ating pansamantalang lalahad ko sa inyo dito po sa ating segment na ito. Ang tungkol po sa pangangalaga sa ating mga anak bilang magulang, bilang mga ina, at bilang mga ama ng tahanan. Brothers and sisters in Islam, ipagpapatuloy po natin ito sa susunod pong Huwebes, sapagkat sa ngayon po ay narito naman si Sister Aisha. Kasi po wala si Sister Fatima, kaya pansamantala yung pong kwento ng isang babaeng Muslim, isang dakilang babae na kasama po ng mga magulang noon ng banal na propeta, peace be upon him. Ang kanya pong pangalan, Baraka. Sister Aisha? Assalamualaikum. Ngayon po ay aking papatuloy ang ikalawang yugto ng buhay ni Baraka, isang Muslim na babae noong kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huminto tayo sa bahaging ang ina ng batang si Muhammad, peace be upon him, ay namatay dahilan sa karamdaman. Noon, ang bata ay 5 taon pa lamang nang mamatay ang kanyang ina na si Amina. Gayon na lamang pagluha ni Baraka dahil alam niya na mahal niya ang mag-asawang Abdullah at Amina na siyang mga magulang ng batang si Muhammad. Mismong mga kamay niya ang humukay ng lupa upang maging lidingan ni Amina. Nabasa ang ibabaw ng puntod sa walang tigil na pagluha ni Baraka. Nang siya ay magbalik sa Makkah, dala-dala niya ang batang ulila at ipinagkaloob sa pangangalaga ng lolo nito na si Abdul Muttalib. Sa tahanan ng matanda ay doon na rin nanirahan upang masubaybayan ang alagang bata. Pagkaraan ng 2 taon, sumakabilang buhay ang matandang si Abdul Muttalib, ang lolo ng batang si Muhammad, kaya napalipat sa pangangalaga ni Abu Talib ang tiyuhin ng bata. Lumipas ang maraming taon hanggang sa naging binatang alaga ni Baraka at hanggang sa ikasal ito kay Khadija. Si Baraka ay naninirahan na rin sa tahanan ng mag-asawa at isang araw siya ay kinausap ng alaga. Ang tawag sa kanya ni Muhammad ay Ummi, na ang kahulugan ay ina. Ang sabi sa kanya na kailangan na rin daw na ito ay magkaroon ng makakasama sa buhay, ngunit ang sagot ni Baraka, hindi niya iiwan ang alaga dahil ito ay itinuring na niyang parang tunay na anak. Nang sandaling iyon, tumingin si Muhammad sa kanyang asawa si Khadija at sinabi na si Baraka ay kanyang ina, mula nang yumao ang tunay niyang ina na si Amina. Nagsalita si Khadija na ginugol ni Baraka ang kanyang kabataan sa pag-aalaga kay Muhammad, kaya kailangan namang isipin niya ang kanyang sarili at bigyan ng pagkakataon na siya ay magkaroon ng isang kabiyak. Mayroon siyang binanggit, si Ubayd ibn Zaid mula sa tribo ng Khazraj sa Yathrib. Hindi na rin nagawang tumanggi ni Baraka at sila ay naging mag-asawa ni Ubayd ibn Zaid at siya ay nagkaroon ng anak na lalaki na pinangalan ng Ayman. Kaya si Baraka ay tinawag na Ummu Ayman, na ang ibig sabihin ay ina ni Ayman. Ang pagsasama ni Baraka at Ubayd ibn Zaid ay hindi gaano nagtagal dahil ang lalaki ay namatay. Kaya mula sa Yathrib, nagbalik sa Makkah si Baraka o Ummu Ayman upang muling makasama ang anak-anakang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon sa tahanan ni Khadija ay nakasama nila sina Ali ibn Abi Talib, ang pinsan ni Muhammad at Hindi, ang anak na babae ni Khadija sa kanyang unang naging asawa na yumao na. Kasama rin nila ang batang si Zaid ibn Haritha. Ito ay isang batang Arabo na mula sa tribo ng Kalb at ipinagbili sa merkado para gawing alipin.
Ang bata ay binili ni Khadija at naging kasama nila sa bahay mula nang mapasama at makilala ni Zaid si Muhammad, naging tapat dito ang kanyang paglilingkod. Isang araw dumating ang tunay na ama ni Zaid at siya ay sinusundo. Subalit tumangging sumama ng bata sa sariling ama. Si Zaid ay nagpaliwanag na hindi na niya maaaring iwan ang pinaglilingkurang si Muhammad dahil dito niya nadama ang isang tunay na pagmamahal tulad ng isang mabuting magulang. At ito ang kinikilala niyang pinakadakilang nilikha sa panahon yaon, kaya hindi siya maaaring umalis sa poder nito kahit na kailan. Makaraan ng ilang araw, inihayag ni Muhammad sa publiko ang kalayaan ni Zaid. Subalit, nagpapatuloy pa rin ito na paninirahan sa tahanan ni Khadija at mas piniling maglingkod sa mag-asawa. Nang si Muhammad ay magsimula na sa kanyang misyon bilang isang propeta, sina Baraka at Zaid ay napasama sa mga unang converts ng Islam. Tiniis nila ang mga naganap na pagmamalupit o persecution ng mga Quraysh sa mga unang Muslim. Sina Baraka at Zaid ang nagsagawa ng mahahalagang tungkulin ng Islam ng mga panahong iyon. Sila ang nagsilbing tiktik o mga tinatawag na intelligence service. Hinarap nila ang panganib at ang magiging mabigat na parusa kapag sila ay ninalas na mahuli ng mga Quraysh. Sina Baraka at Zaid ang siyang mangangalap ng impormasyon kung ano ang masamang balak na umuusig sa mga Muslim sa Makkah. Mapanganib ang gusto nilang tungkulin, subalit alang-alang sa Islam, sila ay nakahandang ibuwis ang kanilang mga sariling buhay. Ang tinatawag na bahay ng Al-Arqam ay siyang pinagdadausan ng pagpupulong ng Propeta Muhammad, peace be upon him, at ng ilang mga unang Muslim. Dito nagbibigay ng pangaral ang Nabi tungkol sa Islam. Nalaman ni Baraka na may binabalak na masama ang mga kalaban ng Islam. Naglagay ng banta ang mga Quraysh mismo sa daanan patungo sa tahanan ng Al-Arqam, at ang sino mang dadaan dito ay aambush. Ang bagay na ito ay lihim na ipinagbigay alam ni Baraka kay Khadija upang makaiwas ang mga Muslim sa tiyak na panganib. Dahil sa ginawang iyon ni Baraka, nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ganito: "Ikaw ay pinagpala, Ummu Ayman, tiyak na ikaw ay may nakaalalan na lugar sa paraiso." Binalingan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasama at sinabi, "Sino sa inyo ang naghahangad ng maging kabiyak ang isang babae sa paraiso? Sino nga naman ang maghahangad na maging asawa ay isang tulad ni Baraka? Siya ay may edad na, malapit nang maging 50 anyos at hindi kagandahan." Ngunit si Zaid ibn al-Haritha ang nagsabi na siya ay nakahandang maging kabiyak ng puso ni Ummu Ayman. Brothers and sisters in Islam, sa susunod pong Huwebes ay ipagpapatuloy natin ang wakas na bahagi ng magandang kwento ng buhay ni Baraka or Ummu Ayman mula sa mga kasaysayan ng mga dakilang kababaihan Muslim sa aklat na The Phenomenal Women of Islam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Sister Aisha. Yan po, brothers and sisters in Islam, mga kaibigan. Ipagpapatuloy po natin ang wakas na bahagi ng kasaysayan niya ni Baraka. Yan po ay hango sa aklat na Phenomenal Women of Islam. At ang nasabing aklat ay mula po kay Sister Shaida. Brothers and sisters, meron pong personal na katanungan ang isa nating kapatid. At nais kong ito ay bigyan ng konting payo ni Sister Shaida mamaya. Siya po ay bagong Muslim. Nakapag-asawa siya ng hindi Muslim, pero bago po sila kinasal ay nangako ang kanyang asawa na magmumuslim. As a matter of fact, nagsyahada po siya noong bago sila kinasal. Ngayon po, itong ating kapatid na